Nandito tayo ngayon sa Padre Pio, San Jose del Monte, Bulacan. Kasama natin ang ating kaibigan na si Reynold Aga Cunanan, mas kilala na Rock Game Farm. Magandang araw po mga katropa. Ako si Reynold Aga Cunanan ng RAC Game Farm dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Welcome po kayo sa aking farm. Papunta rito, medyo hirap dahil tatawid tayo ng isang ilog, aakyat tayo ng bundok. Hindi ka ba nahihirapan mag-akyat baba? Sa araw-araw naman na punta ko dito, pwede challenging din talaga lalo pa ngayon tag-ulan. Kumbaga parang kumbaga talagang mahirap. Nakita mo naman yung challenge natin, dadaan tayo sa ilog, aakyat tayo, maputik. Kaya lang ang passion natin is di nawawala. Kumbaga pag-akyat natin dito sa farm, nakikita nyo naman, kumbaga, kapwa ko breeders din ang makakaramdam kung ano yung saya na pag nakakakyat kami dito sa farm namin Nawawala lahat ng pagod mo pag-akyat mo dito. Yung pagod andyan lang naman pero yung passion mo, andito pa rin sa puso natin. Dati kasi hindi ito yung farm mo. Meron ka sa baba. Ano yung pinagkaibahan ng farm mo doon at saka dito? Bakit dito ka lumipat? Doon kasi sa may Santa Cristo na nakapunta ka na rin doon, di ba? Kumbaga, doon kasi nangungupahan lang kasi ako dito. Doon So, ito sarili mo dito na. Kasi, kumbaga ito, napundaran natin kahit paano, paunti-unti. Kumbaga, masabi na rin natin sa atin na to. Nakita mo naman kung paano natin siya pagandahin. Kumbaga, worth it naman kung paano mo siya gastusan. Nasisiyahan ka naman sa nakikita mong progress. Pero regarding sa pag-alaga ng manok doon at saka dito, may pagkakaiba? Malaking pagkakaiba. Doon kasi malapit kami sa syudad malapit kami sa mga kapitbahay namin, puro farm din. Kumbaga, hindi mo naman din kasi malalaman kung ano yung health at benefits ng mga kapitbahay at the same time kung paano mo sila alagaan Ang advantage naman dito sa akin lugar ngayon sa bundok, parang wala akong katabing farm Nakikita nyo naman kung paano yung produce naming mga manok dito at the same time mga sisiw. Healthy. Ang kagandahan pa namin ng farm namin, medyo pa-islant siya. Nakita mo, pa-islant yung lugar. Like, tapos itong ulan na to, pag naumulan, kumbaga yung mga dumi or mga tae, na-wash out siya. Yun ang ano namin dito, less kami sa mga sakit. Pero napansin ko, hindi lang ikaw yung nandito sa lugar na to, meron pang isang farm dito sa gilid mo. Ayun naman yung sa farm naman sa gilid natin, kaibigan din naman natin yan. Kumbaga, hindi naman iba. Kumbaga yung manok ko, manok din naman niya. Kumbaga lahat naman ang galing doon sa inaalagaan ng manok, dito rin galing. Kumbaga, so, talaga, ang ginawa mo is, nag-share ka sa kabila para, yun ang kagandahan kasi kung nag-share ka sa katabi mo, may safety. Yes. May safety kasi kung ano man ang mawawala rito sa'yo at nalaman nila, may re-report nila kagad sa'yo. Yun ang kagandahan kasi may nagkakaroon ng malasakit yung katabi mo. Di ba? Pero, hindi ba nahihirapan ng mga tao mo rito pag akyat ng mga, halimbawa, mga feeds, mga... Yun talaga yung challenging sa amin dito pagdating sa mga pagbubuhat ng feeds. Kaya lang talagang kung ano yung passion mo, kumbaga yung pagod, andyan na yan Kumbaga, basta pag mahal mo yung trabaho mo, hindi mo na mararamdaman yung pagod Kumbaga, dito naman sa farm, kumbaga parang pamilya kami dito. Hindi kami nagbibinangan ng gawa. Hindi kami naghahanapan ng gawa. Kumbaga, yung pagod naman nila, kami bilang amo ko, parang pinapalitan ko rin naman ng ginhawa. Yung relation ninyo nung mga tao mo rito, parang banda-band kayo. Kasi kung yung napapansin ko, lagi ako nandito, napapansin ko, close na close kayo Yun lang naman ang kagandahan sa kumbaga, ituring mo silang hindi iba. Ituring mo rin silang pamilya. Kumbaga, kung ano yung pangangailangan naman nila at kung kaya naman natin ibigay, bakit hindi natin ibigay? Kumbaga, sila din naman yung nakakatulong sa ating negosyo Kumbaga, ako, bilang may-ari ng farm, hindi ko 24 hours mababantayan itong aking negosyo na to. Kumbaga, sila rin talaga aasahan mo. Kaya, yung 100% na tiwala ibibigay mo sa kanila, ibigay mo na. Mahirap kasi yung lagi kang tumitingin sa mga mali Kumbaga, dapat lagi mo na silang na-appreciate. Gaano kalaki itong farm na to? Compare dun sa dati mo, gaano kalaki yung doon at saka dito? Yung farm namin ngayon dito, medyo malaki siya. Almost 1 hectare to Doon sa kabila kasi nasa 3,000 square meter lang. Okay. Kaya medyo maliit. Napaisip kami na medyo mag-expand ng konti. Kasi yung demand naman ng mga buyers natin. Kasi kung kukunti maibibigay mo natin sa kanila, medyo mabibitin sila Kasi kumbaga nagbebenta ako. Kumbaga yung iba, yung matitira, yun lang namin Kaya talagang priority namin talaga dito, yung benta, yung mga buyers. Pero sa health ng mga alaga mo,
kumpara dito tsaka doon, anong nakita mo pagkakaiba? Ang kagandahan naman dito sa lugar ko ngayon, nasabi namin sa inyo, refreshing. Kumbaga parang ito is parang virgin. Ako yung kauna-unang nagtayo ng farm dito ng manukan. Kaya yung mga bakterya, yung mga parang wala pa dito eh. Kumbaga parang hindi pa siya hindi pa siya prevent ng mga sakit. Hindi katulad dun sa baba. Hindi naman din natin masasabi na syempre may mga tabi tayong mga farm dun eh. Kumbaga ako talaga 100% fully vaccine po yung mga manok namin at sisiw namin eh. Siyempre, hindi naman natin kayang utusan or pakiusapan yung mga kapitbahay natin na mag-fully vaccine din. Hindi naman din natin hindi natin sila control. Oo, hindi natin sila mapiplease. Kaya ikaw mismo may-ari, dapat kumpleto ka rin ng bakuna. Ikaw yung mag-a-adjust. Oo, ikaw mag-a-adjust. Hindi ka pwede mag-adjust, magpapasantabi ka sa mga kapitbahay mo doon. Hindi natin alam kung di ka tulad dito, kumbaga wala na akong pagpasantabihan. Kumbaga parang tuloy-tuloy lang yung proseso. Almost mag 2 years na ako dito. Yung mga sisiw naman natin, naging healthy talaga sila. Early bird, ilan na ang projected mo ngayon? Ang target naming early birds ngayon, mga 200 heads eh. Mga 200 heads na stags, na early bird. Tapos sa locals, target lang naman namin is 100. Then sa national, back to 200 tayo. Kasi yung lugar dapat natin, yung TP ko is almost 200 lang. Kaya dapat yung paglalagyan, sakto lang, hindi sa sobra kasi pag sabihin mo nga marami kang breed, wala ka nang paglalagyan, magsasuffer naman talaga yung manok. Kawawa yung manok. Magsasuffer talaga yung mga stags natin. At the same time, kawawa din na yung buyer natin. Sa mga sisiw, nakikita ko lagi sa mga live ko, ikaw yung hands-on eh. Ikaw yung nagmamarking, ikaw yung nagbabaksin. Ano yung kahalagahan na ang isang breeder, ang owner ng farm is hands-on siya sa mismong farm niya? Ang talagang advantage naman pag hands-on ka eh. Kumbaga parang ikaw kasi monitor mo lahat from day 1 ng sisiw mo, ikaw mag-vaccine, ikaw mag-markings, para hindi ka na nagtatanong pa sa mga tao mo na pagdating mo sa farm, anong markings yan, ganyan na ganyan, ano yung nagpapanalo. Ikaw mismo dapat alam mo na. Saka hindi nagkakaroon ng hindi mo na, kumbaga parang hindi ka na nag-iisip ng negative na ba't ganyan ang markings ito, ganyan ang kulay, di ba? Mapag-iisipan mo pa hindi maganda yung same time, mo. Sa kumbaga talagang tutok ako sa vaccine eh. Kasi yun din ang sabi sa atin ng kaibigan natin na si Erickson Laurente ng Ada Game Farm. Yun din ang kumbaga turo sa akin na mas importante yung vaccine talaga. Kahit konti yan or marami yung sisiw mo, importante yung vaccine. Kaya kailangan natin talaga na bumili talaga or mag-invest. Yun talaga, kailangan mo talagang mag-invest ng gamot, mag-invest ng vaccine. At the same time, mag-invest ka rin ng panahon at oras para sa mga alaga. Kasi hindi naman mapapalaki yan kung wala kang oras. Diba? Kung papabayaan mo na sa mga tao maraming Yun naman sana yung wag natin gawin. Kasi, kumbaga pinaghirapan natin yan eh. Kumbaga sa breeding, ikaw na yung nag-alaga ng inahin. Ikaw nagpa-itlog, ikaw nagpa-upo. Kasi battery cage kami, battery type ang gamit namin eh. Kumbaga lahat andun eh. Kumbaga kung pababayaan mo siya, sisiw pa lang, kumbaga parang huwag ka na lang din talaga mag-alaga. Tingin mo, ano kayo naibahan ng battery cage sa flock mating? Hindi ko nakasanayan yung flock mating eh. Talaga nakasanayan ko talaga battery cage. Ang napapansin ko sa battery cage, kumbaga yung based on my experience lang naman to, no? Napapansin ko kasi pag na battery cage mo, talagang itututok mo siya sa lalaki, inipapaupo mo talaga. Kumbaga sure ball talaga siyang may samilya. Siguro 90% or 85% yung mga 100 mo na eggs, mapipisa is 85%. Kumbaga talagang at the same time, makikita mo talaga kung sino yung umiitlog. Kung sinong inahin yung iitlog, di ka tulad pag magkakasama silang iinahin, hindi mo mapapansin kung sinong iitlog eh. No, kasi marami. Kumbaga, titignan mo na lang, nasa pugad, 5 kaagad yung itlog, hindi mo mapapansin. Kaya, advantage lang para sa akin, yung battery cage, monitor mo lahat. Inahin, lahat ng itlog, pati lalaki, alam mo. May advantage. Pero may disadvantage din yan eh. Yes. Ano na-experience mong disadvantage sa battery? Sa nakita kong disadvantage naman, medyo nagsasuffer din yung mga inahin. Kasi bakit kamo? Kasi non-stop sila eh. Kumbaga parang, alam mo naman yung hayop eh. Kumbaga ang instinct, mangitlog na mangitlog eh. Tama. Hindi natin napapansin na nagsasuffer na pala yung mga inahin natin. Kasi yung kalusugan nila. Naka-battery cage yan eh. Kumbaga parang nakakulong sila. Hindi sila nakakagalaw ng maayos.
Kumbaga, hindi sila nakakakain ng lupa or Tama. damo. Hindi Yun ang nakakain. pinaka-disadvantage. Kaya, kumbaga, ikaw bilang breeder, nakikita mo nito yun, namomonitor mo rin yun. Kumbaga, dapat bumawi ka na lang din sa mga vitamins. Regarding of mga vitamins, ano naman yung mga ginagamit mong vitamins, patuka, para mapanatili mo na healthy yung mga materyales? Ito yung nakasanayan na natin from day one eh. Magpaligo, magpurga, then magbakuna ng B-complex sa day 1 pala ng mga inay natin para makondisyon din siya. Gumagamit din kami ng super broody para yung mga itlog malaki. Super broody, ito Super yung sa King Slasher. Yes. Makikita mo naman yung itlog malaki at saka at the same time talagang pasok sa criteria ng ano mo. Then, every 1 week, nagbabakuna naman kami ng B-complex sa mga inayin tsaka sa mga broodstag namin. Anong kahalagaan nung mga B-complex para doon sa mga inay? Ano yung nakikita mong Doon kasi sa sa B-complex na panturok namin. Doon kami kumbaga para tinutulungan din namin yung mga inayin namin na makabawi ng lakas eh. Kasi syempre nakakulong lang sila lagi, stress sila. Kumbaga, ikaw mismong breeder, tulungan mo rin yung alaga mo na makabawi rin sila ng lakas. Napapakinabangan na natin yung mga alaga natin. Tama. Kaya tulungan din natin sila. sa gamot, sa vaccine, meron ka, anong naman ang patuka ang ginagamit mo? Ang ginagamit ko naman na maintenance sa breeding namin is Gallimax 21 ng Salto. Napapansin ko pag yung Gallimax 21 ang gamit namin, yung inahin, hindi siya masyadong masapola, hindi siya masyadong mataba. Kumbaga, nami-maintain niya yung texture ng katawan na mapapansin mo naman kasi sa hipo eh, pag inihipo mo. Kasi araw-araw mo halos mahawakan niya kasi kukunin mo sa battery cage, paupuin mo. Kaya mapapansin mo hipo ng Yung manok hipo. na inahin. Hmm. Kaya napansin namin sa Gallimax 21, hindi talaga siya sobrang masapola, hindi siya masyadong mataba. Kaya yung itlog, tuloy-tuloy. So yung ibig sabihin yung katawan niya is sakto lang, parang football Yes. ano niya, tapos yung itsura is talagang halos parang hindi mo siya ginagamit. Ang Yun ang kagandahan yun nun. nakikita mo ito, yung mga balahibo niya, tsaka yung mukha niya, pulang-pula rin talaga. Talagang healthy. Healthy. So, punta tayo ulit sa mga sisiw. Ano yung ginagamit mong mga suplemento, mga patuka sa sisiw mo? Feeds na ginagamit namin from day 1 is yung Integra 1000 na para sa mga sisiw natin. Yung mga gamit namin kasing gamot or vitamins, may ginagamit ako ng probiotics. Yung probiotics, gawa lang din ng tao na, gawa lang din ng kaibigan natin. Taga Pampanga. Taga Pampanga. Si Serbi. Si Sebi. Sa backyard, dating nagmamanok, lagi kong na-experience yung magkabulutog, kasi maliit lang naman ang lugar ko. So, anong maipapayo mo sa katulad ko? Yun Sa nga, backyard. ang hirap, minsan kasi pag sa backyard kasi, hindi naman ganong karamihan yung sisiw tama. nila. Kaya minsan nami-misunderstanding natin yung pagbakuna na, 10 piraso lang, 20 piraso lang, kaya hindi na natin bakunahan. Hindi na natin siya bakunahan. Pero talaga, ang pinaka mapapayo talaga namin sa as breeder, konti man yun o marami, talagang mag-vaccine ka. Kumbaga, talagang mag-invest ka. Kasi yung in-invest mo ang materialis, malaki eh. Yung pa kayang, ando na yung inilabas niyang sisiw. So, mag-invest ka rin sa vaccine talaga. Para maiwasan din natin yung sakit. Kasi, mas kagandahan pa nga sa backyard. Kumbaga, yung mga alaga nyo, tutok nyo eh. Kasi ilang piraso lang naman yan eh. Kumbaga, parang mapapansin mo kung alin talaga yung magkakasakit o talagang ano. Kaya, yun ang advantage ng backyard. Kaya sana, sa mga kapwa din natin backyard, na sana, yung, huwag tayo magtipid. Kumbaga, passion na nga natin to eh. Papabayaan mo pa. Kumbaga, iniisip mo kasi mag-breed ka nga eh. Kumbaga, parang nagpasisiw ka. Ibig sabihin, kailangan mo rin mag-invest. Para maiwasan din natin kasi ikaw din naman i-stress. Like, for example, magkasakit yung alaga mo eh. Kumbaga, parang nagkasakit yung 20 piraso yung alaga mo, nagkasakit yung 4. Madidismaya ka na. Mahawaan na yung 16 na sisiw. Tatama rin ka na. Di ba? Nakakatamad na tinamaan na yung ilan mo. Ilan na nga. Kaya nga, may mga ano naman tayo sa mga poultry supply. May mga pre-vaccines naman eh. Kumbaga, kung magtanong kayo sa mga malapit sa inyo na poultry supply, kung meron silang pre-vaccine, may mga schedules naman na mga gumaganap na, like for example, yung
Salto, may ginaganap na yan ng mga pre-vaccines May schedule katulad na, nung sa'yo. nag-i-schedule sila ng mga pre-vaccine. Magpasyal-pasyal lang kayo sa mga poultry supply kung may mga pre-vaccine sila magaganap. Kaya, syempre, tsagain nyo lang din. Kung ayaw nyo bumili ng vaccine, magpa-vaccine na lang kayo sa kanila. O kaya naman, contact kayo ng mga kaibigan nyo. Baka may mga kilala sila na mga vet na pwedeng makatulong sa inyo. Katulad nung ginawa ko sa lugar ko. Si Thunderbird, kumukontak. Minsan, sir, baka meron kang mga kaibigan dyan na kailangan natin may seminar. So, nag-i-schedule sila. So, kumukontak sila sa akin o sa iba para mag-seminar doon sa mga barangay-barangay. Pag meron mga ganon, libre naman yun, puntahan nyo na para at least kahit paano, magkaroon kayo ng knowledge. Doon kasi, pwede kayo magtanong kung ano yung mga pangangailangan nyo sa pagmamanok. Kaya, kontak kayo ng mga kaibigan na, na may mga alam. Balik tayo sa manok. Anong mga bloodline itong nandito? Yung mga basic bloodlines naman natin sa RAC Game Farm is mga lemon, roundheads, may mga domes tayo dito. Then, mga mangilan-ilang na white tsaka gray. Yung mga lemons natin, base natin is yung kay Erickson Laurenti ng Ada Game Farm. Paano mo na itong mga linyada na to ang dapat meron ako? Hindi naman sa dapat meron ako Dito naman sa farm namin, mini-maintain lang namin kung ano yung bloodlines na alam namin nagpapanalo Medyo lamang sa panalo. Kaya yun na lang yung mini-maintain namin. Ayaw naman namin mag-upgrade pa na magdagdag ng bloodlines Ito na yung nagpapanalo Bakit mo pa pahihirapan yung sarili mo? Ito na yung demands ng mga buyers Pag umakit yung buyers, pare, punta kami dyan, kukuha kami ng mga lemon mo. Diba? Yun pa lang, alam mo agad kung ano na dapat ang libre mo. Diba? Pupunta kami dyan, kukuha kami mga dome, mga roundheads. Dapat, tinitingnan mo rin kasi yung kung ano yung demand. Yung demand na. Hindi ka na kailangan pang mag-experiment pa ng maraming bloodlines. Kasi ikaw din na mahirapan. At the same time, yung mga tao mo maguguluhan. Backward lang tayo ng konti, no? Paano ba nag-umpisa? Ako naman, bata pa lang din talaga ako. Passion na rin talaga yung pagbumanok. Kumbaga ako, nung bata ako, dun sa Pampanga, ako yung dati tagabantay ng cock house. Dati sa Pampanga, ang labanan ng derby, gabi. Dati kasi, nakasanayan namin, during day ng laban, dun pa lang titimbangin yung manok. Kumbaga wala na yung, wala na ngayon. Parang ngayon lang din, kasi may day before, yes, diba? Ngayon pala. Dati kasi sa Pampanga, dadalhin mo ng umaga yung manok mo doon. Doon na titimbangin. Then, at the same time, ipapahinga mo na sa kakaos. Kaya, ang trabaho namin nung bata kami, tagabantay ng kakaos. So, talaga nasa farm ka na? Hindi naman ako sa farm. Sa backyard lang ako ng ninong ko. Kumbaga, hindi pa naman talaga farm yun kaya ka na-expose sa pagkaalaga ng manok dahil sa ninong mo? Yes. Siya ang nag-mentor mo? Yes, yun yung pinaka... Doon ako nag-stepstone na magmanok. Pero sa pamilya mo, wala talaga nagmamanok bukod Yung late tito ko, nagmamanok din talaga siya. Pero hindi kami talaga totally, kasi medyo malayo yung bahay namin sa bahay nila. Kaya hindi kami totally nagtutukan sa magmamanok. Kumbaga, ako naman talaga, hilig ko lang din talaga magmanok nung bata ako. Oo. So, doon ka lang talaga sa isang tao na yun na na-expose sa pagmamanok. Ano naman ang napulot mo sa kanya? Na, yung mga learnings na nakuha mo sa kanya? Ngayon lang din naman ako nag-full magmanok kasi nung during days na nag-aral ka, nagtrabaho ako, di ba? Siyempre, mapapabayaan mo yun hindi naman talaga totally, nung nag-asawa na ako, the same time, siguro, kinausap ko yung asawa ko na, Han, baka pwedeng magtutok muna ako sa manok, baka subukan natin kung magiging okay. Kaya, pasalamat din ako sa asawa ko na todo suporta sa akin sa pagmamanok ko. Yun, tuloy naman natin. May pinayo ba sa iyo ang iyong mentor? Lagi yung payo naman sa amin ng mentor natin alagaan mo lang kung anong kaya mo. Huwag ka masyadong magparami kung di mo naman din kaya. Kasi pagdating ng araw, ikaw rin ang babagsak o ikaw din yung magpo-fall down. Nakita mo naman yung lugar natin. Kung anong kaya ko lang pakainin, kung ang kayang alagaan, yun na yung inaalagaan ko. Kasi sa laki ng lupa dito, kung gusto mo marami talaga, kaya mo na magparami. Pero, syempre, yung yung quality. Tsaka yung financial kasi. Quality. Kung di mo naman kaya yung financial, kaya mo pipiliin. Sinuportahan ka ng pamilya mo, ng asawa mo. Ano sa tingin mo yung naging feedback nung pagmamanok mo dahil sa suporta nung
pamilya mo? Ang number one kasi din dapat maging open ka rin sa partner mo na kung baga. Kasi ang pinasok natin dito sa larangan natin sa pag-umanok, hindi naman basta-basta rin, di ba? Medyo syempre na tayo, kailangan open ka sa isa't isa na alam niya kung ano yung ginagastos mo, kung ano yung nangyayari dito sa farm, para alam niya kung ano yung hirap din na dinadanas mo rito. Kaya maging open din kayo sa partners natin o partners nyo para magaan din yung panalo. Masasabi mo ba na itong pagmamanok na ito nakatulong kahit papano sa pamilya mo? Malaking tulong sa akin, malaking tulong sa pamilya natin na kahit pa nakakasuporta tayo sa pangangailangan ng pamilya natin, nakakabenta tayo, nakakapagbigay tayo sa pangangailangan ng pamilya natin. Yun ang pinaka-advantage ng napasok nating negosyo. Nabanggit mo si Sir Eric, siya ang halos naging mentor mo. Yes. Materyales, nakakuha ka sa kanya. Ano ba yung natutunan mo sa kanya? Pag-breed, sa lahat ng aspect. Sa akin naman full support sa akin yan. Kumbaga, from day one naman talagang tinutulungan ako niyan pagdating sa breeding. Siya yung tumulong sa akin na pagandahin tong manok ko Sabi nga niya mag-alaga ka na yung tama. Tutulungan kita. Sabi niya. Yun talagang hanggang ngayon nagpapasalamat pa rin tayo sa kanya na suportahan niya na tayo sa mga from day one sa breeding, gardening, mga vaccines. Talaga yan ang lagi nakasuporta sa akin. Kaya malaking pasalamat ako kay Paring Erickson Laurente ng Ada Game Farm na todo suporta ka sa akin. Gawin mo lang tayo sa isang business side. Ano ba yung isa mo pang negosyo? Yung negosyo naman natin hindi rin nagkakalayo sa passion natin sa pag-umanok May negosyo tayo na poultry supply sa subdivision namin sa Amparo. Yun naman kumbaga libangan at business na rin natin. Doon din natin kumukuha ng source nung dito sa gastos dito sa farm. At the same time, naisip ko yung business na yun kasi malapit sa sa passion natin Kaya yun din naman po yung naging negosyo para hindi na tayo mahirapan pa. Hindi na maging mahirap pa yung negosyo na papasukin natin. Yung poultry supply natin is located sa Amparo Subdivision sa Barangay 179 Caloocan. Na kung sa mga gustong pumunta at bumili sa amin ng mga vaccines or mga maintenance ng farm nila, kontakin nyo lang po ako sa 0945-3096-156. Yung naman natin, yung tindahan naman natin is na sa Waze din. RAC Poultry Supply. Along highway lang naman. Yes, makikita mo naman sa Waze kung gusto niyo po siyang i-Waze. So, Sir Reynold, maraming salamat sa oras. Maraming salamat din sa muling pagpasyal sa aking farm. Ako si Reynold Aga Cunanan ng RAC Game Farm. Nagpapasalamat po ako sa pagpunta niyo sa aking farm. At ako naman po si Sherwin Joso, ang inyong host dito sa Game Farm Society. Maraming salamat po.